Hello mga ka-Dear Sir Paul, kamusta kayo? Kamusta? Siguro sa mga nakasubaybay dito sa channel na ito, dito lang, magtataka kayo dahil makikita nyo ako. Kasi sa pagkakaalam ko, first time ko lang mag-appear dito sa Dear Sir Paul. Pero for sure, sa mga nakasubscribe din sa main channel natin, Creepy Macpanset, is nakita nyo na ako. Kasi madalas na ako lumabas doon. The same time, last upload ko doon, nagpakita na rin ako. Kung magtataka kayo kung bakit ako nagpapakita, ay kasi for sure sa mga nakasubscribe din o nakasuporta rin sa mga ibang channels, sa ibang horror stories, narrative channels dito sa Pilipinas, meron talagang nangyayaring hindi maganda kasi nagkakaroon ng maraming demonetization. What I mean is, syempre, mostly, katulad ako, YouTube ay itinuturing ko na ring trabaho. Actually, ito lang ang pinagkakakitaan ko ngayon. Kumbaga, give up ko yung trabaho ko before na 7 years ago para lang makapag-focus dito sa YouTube. Kaya ito yung inaasahan namin. Tapos recently, siguro a month ago, kung subscriber kita, I'm sure alam mo rin na yun nga, na-demonetize ang channel ko. Ito, parehas. Kaya kung mapapansin niyo, hindi masyadong madalas yung upload. Matagal. Kasi nga, actually, wala naman talagang kita yung mga last uploads ko dahil gusto ko lang talaga yung pagbibigay ng kwento, pag na-narrate, pagsasalita ng mga magagandang kwento, nag-uploads pa rin ako. Pero yun. So, siguro sa mga susunod na uploads is makikita nyo na ako. Hindi man all throughout the video na nag-narrate. Kasi hindi ko pa alam kung paano magiging sistema, kung ano yung mga tinatanggap ni YouTube. Actually, kaming lahat hindi namin alam kung ano ba talaga yung mga kailangan kasi out of the blue lang naman yung biglang pag-mass demonetize niya ng mga channels. Wala namang talagang outline kung ano yung talagang, alam niyo yun, kailangan sundin. Kaya blanco kaming lahat. Malaking channel, maliit na channel. Yan. Kaya ako, gagawin ko, magnanarita ako ng pabagya-bagya na nakikita ninyo. At the same time, nagpa-provide ako ng mga drone shots. Umaasa ako na kahit papaano, yun is pumasok sa gusto ni YouTube. Well anyway, hanggat maaari naman guys, hindi ko susukuan ng YouTube dahil gusto ko siya, mahal ko siya. Sana lang talaga makiayon si YouTube. Hindi lang sa akin, pati sa ibang mga kapwa ko narrators. Kasi alam mo naman, kami syempre mahirap maging full-time na YouTuber. Hindi basta-basta ito, syempre passion, hobby. Pero hindi Kung gusto mo talaga makapag-provide ng magagandang kwento, kailangan kang mag-focus dito at kailangan mong isang tabi yung mga trabaho mo. Kasi actually, mas mahirap pa nga ito kumpara sa dati kong trabaho Sobra. Pero yun, sana umayos si YouTube, sana nandyan pa rin kayo para makapagbigay pa rin kami ng mga magagandang kwento para sa inyong lahat. Kasi ewan ko ba kay YouTube, ang dami rin kasing abusadong, gets ko rin naman si YouTube, madami talagang abusadong mga AI users, AI slap videos na paulit-ulit, gusto niyang linisin yon. Ang problema lang kay YouTube, hindi niya ma-determine o ma-distinguish yung tunay na gawa ng tao na pinaghirapan, tsaka yung mga abusadong AI videos. Ganun. Siguro gets yun Sobrang haba na ng paliwanag ko, maabot na ng 4 minutes guys, pero yun nga, kwentuhan na tayo. Mang Kanor, Mang Kanor, part 11 na ba? Oo, 11 na yata. Simulan na natin. Kamusta mga kalabasa, mga taga-subaybay, mga tagapakinig. Ako ulit ito si Mang Kanor, ang inyong lingkod, ang albularyong pinaka-pogi, pinakamalakas, pinakamagaling, at syempre, ang albularyong may hilig saan nga ba? Sa 2 bundok ng kaligayahan.
Ngayon ay ipagpapatuloy na natin ang aking kwento na maaaring binibitin ko kayo, pero syempre, hindi naman pwedeng isang bagsakan na lang, di ba? Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Kasi sa pagbabalik ko nga sa mundo nating mga tao, ayun na rin ang huling gabi bago kami sumugod muli sa lugar ng mga aswang doon sa angka nila Madam Cynthia. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Burikat na magkaiba nga talaga ang oras sa mundo natin tsaka sa mundo ng mga engkanto. Pabago-bago. Minsan sakto lang, minsan mabagal, minsan mabilis. Ganun pa man, natutuwa pa rin ako kasi hindi ko na kailangan pang maghintay. May nakuha na akong kakampi. Ang tanong na lang, makakatulong ba sila sa akin? Wala na akong pakialam. Basta lalaban ako hanggang sa dulo. Saan ka ba nanggaling, Kanor? Oo nga, saan ka ba nanggaling? Kaya nga, Kanor, namiss kita. Sabi mo ikaw ang magpapalit ng mga underwear ko ng mga benda ng sugat ko. Pasensya na, Marian. Pasensya na kayo. Nena. Leia, may pinuntahan lang ako mahalaga. Huwag kayo mag-alala, ayos na ako, pero hihingi lang sana ako sa inyo ng paumanhin. Huwag muna kayo makulit. May seryoso tayong problema ang kailangan harapin. Mabuti na lang sa unang pagkakataon, tumahimik yung tatlo. Nakaayon sa akin. Wala akong panahon para umayos ng bangayan nila. Agad akong sumalo doon sa kanilang pagpupulong na pinamumunuan ni Mang Domeng. Mang Domeng, ano na ang plano? Wala tayong plano. Ang kailangan lang natin gawin ay sumugod. Matinding labanan nito. May nakuha akong tulong mula sa mga luma kong kakampi. Bumaling siya ng lingon sa mga taong nakaitim. Hindi na rin siya nagbigay ng ibang detalye patungkol sa kanila. Hindi na rin ako nagtanong. Ang mahalaga na lang sa akin, may kakampi kaming bago. Bukod doon, napansin ko na marami rin kaming mga kakampi na kung sino-sinong bago lang. Mga albularyo, antingero, kahit nga mga normal na tao. Pero sigurado ako, nagpunta sila doon dahil may galit din sila sa pamilya na kakaharapin namin. Lahat kami nandito, handang ibuwis ang buhay para lamang labanan ng angkan na iyon. Mukha ring humingi sila ng tulong sa iba pa nilang kapanalig. Magiging madugo ang labanan, Kanor. Alam ko, oo. May plano ho ba sa pagsugod? Wala. Palilibutan lang natin ang kanilang lugar at susugurin natin sila. Isang madugong labanan. Patayan kung patayan. Naiintindihan ko, Man Domeng. Wala kaming masyadong pinag-usapan noon, Sir Paul. Lahat lang kami ay seryoso, galit, gustong makaganti. Gustong bigyan ng parusa ang pamilya ng aswang na iyon. Ang dami nilang pinahirapan. Pinatay, kinain, nang wala pang nabibigyan ng hustisya. Kinuha namin ang gabi na iyon para magpahinga, para ipunin ang mga espiritual na kapangyarihan namin, lakas o kung ano pa man. Dahil alam namin na ilan sa amin, huling gabi na iyon. Kinabukasan ay maaga kaming umalis. Nagpunta kami sa Laguna. Sa lugar nga ng pamilyang aswang na yun. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa, napakarami namin noon. May kanya-kanya kaming mga sasakyan. Yung baryo na malapit doon, nakita naming abandonado na. Sinabihan kasi sila ng mga kasamahan namin na umalis na sila dahil maaaring madamay sila kung may mangyari mang malaking kaguluhan. Sabay-sabay kaming naglakad papunta doon sa mansyon ng mga aswang. At sa totoo lang, nakakakilabot, nakakatakot, nakakabahala. Hindi nagtagal ay narating na rin namin ang mansyon ng aswang. Sakto kasi sikat lamang ng araw noon.
Pinlano talaga namin na umaga kami susugod, maliwanag, kakampi namin ng araw. At sa pagkakataon na iyon, parang inaasahan na rin ng angkan na iyon ang pagdating namin. Nandoon sa harap si Madam Cynthia. Nandoon din ang kanyang mga anak, yung tatlong malalakas, sila Milaka, Nima at Marco. Nagbalik na naman kayo. Ang kapal ng mukha mong magbalik dito. Nakatakas na nga kayo. Bumalik pa kayo, Rudy. Pagbabayaran mong ginawa mo sa pamilya ko, Cynthia. Pinapangako ko. Marami kaming may galit sa iyo. Marami kami. Papatayin namin kayo. Napansin ko napalingon yung Madam Cynthia sa mga taong nakaitim na sa mga sandali na iyon. Wala pa rin akong kaalam-alam kung sino sila, kung ano ang grupo nila, kung bakit din sila nandoon, anong dahilan nila sa pagtulong sa amin. Napansin kong nangunot ang noo ng Madam Cynthia. Anong ginagawa ng mga itim na buwan dito? Bakit? Natatakot ka na ba? Cynthia! Nagsalita yung isang pinuno nila. Hindi ko pa rin kilala kung sino sila, kung anong pangalan nila. Hindi naman sila pinakilala sa akin ni Mang Domeng. Matagal na kaming nakakatanggap ng mga reklamo patungkol sa angkan mo, Cynthia. Matagal ka na naming inoobserbahan, binabantayan. At masasabi kong sukdulan na ang ginagawa mo. Ngayon, kaming itim na buwan ang magpapasya ng katapusan mo. Itim na buwan, Domeng, sugudin na natin sila. Pagsabi noon ng lalaki na iyon ay walang ano-ano, Sir Paul. Sumugod kaagad yung mga taong nakaitim. May kanya-kanya silang mga sandata, itak, maliit na kutsilyo, sibat, espada, palakol, palaso, pana. Basta, nauna sila sa labanan ng hindi man lang kami hinihintay. Samantalang si Mang Domeng naman sumunod din sa kanila. Kaya yung mga kakampi namin, sila Mang Pulito, yung pamilya ni Mang Wancho, yung pamilya ni Mang Rudy na aswang, yung iba pa naming mga kasama, pati ako, sumugod na rin, Sir Paul. At sa isang iglap, nagkaroon ng matinding labanan. Napakatindi, napakagrabe. Napakarami ring mga bagong aswang na nandoon. Samantala ako naman, Sir Paul, buong-buo ang loob ko noon. Galit na galit ako. Gusto ko nga sanang sugurin kaagad yung Madam Cynthia na yun. Pero hindi, napakaraming humaharang sa kanya. Mga malalakas na aswang. Nagkagulo-gulo na, Sir Paul. Nagkaroon ng kaguluhan doon sa mansyon. Pero ang nakapukaw ng atensyon ko ay yung mga taong itim. Nabase nga doon sa sinabi ng lalaki, itim na buwan daw ang tawag sa kanila. Hindi ko alam na marami pa palang pangkat ng mga tao na lumalaban sa mga aswang. Pero nakakamanghalang kasi ang galing nilang makipaglaban, Sir Paul. Ibang estilo nila. Sanay na sanay sila sa paggamit ng kanika nilang mga sandatang daladala. Pulido ang kanilang mga galaw. Ang linis para silang sumasayaw. Basta nakakamangang paglaban nila sa mga aswang. Parang eksperyensado na sila. Parang ang dami na nilang pinagdaanan na labanan ng sama-sama. Kasi pinoprotektahan nila ang isa't isa. May mga atake sila na kailangan din ng isa para umatake. Ang galing talaga, nakakamangha. Pero sa kabilang banda naman, yung ibang mga aswang doon na bagong dating, kay gagaling din makipaglaban. May koordinasyon din, hindi basta bara-bara lamang kagaya ng mga nauna kong nakalaban. Para din silang samahan ng mga aswang na lumalaban sa mga katulad namin. Nakakamangha kaya ang nangyayari, patas lamang ang nagiging labanan. Samantala, Sir Paul, ako naman, dahil hindi na ako mapakali, inilabas ko na kaagad ang aking kakayahan, ang kapangyarihan ng puting diwata.
Sa pagkakataon na yun, lumalamang ako sa mga aswang. Madali ko silang napapaslang, napapatay. Tutulungan ko pa yung iba kong mga kakampi. At sa pagkakataon na iyon, hinarap na ako ng isa sa mga magkakapatid. Si Marco, na base sa pagkakasabi sa akin ni Mang Doming, ang bunso sa magkakapatid. Siya lang din ang nag-iisang lalaki. Ikaw na may kakaibang enerhiyang puti. Galit sa'yo si Mama. Hindi ko na siya pinagpatuloy pa sa pagsasalita dahil naiinip na ako, Sir Paul. Sinugod ko na siya. Pero kagaya ng inaasahan, hindi ko siya basta-basta napatay. Mabilis siya at malakas. Naiilagan niya ang mga atake ko sa kanya. Nakaka-atake rin siya sa akin. At sa pagkakataon na iyon, ako naman ang hindi nakailag sa mga atake niya dahil mas mabibilis at mas malalakas ito. Mayabang ka. Pagbabayaran mo pagsugod mo dito, papatayin kita. Pero Sir Paul, tinatagan ko ang loob ko. Lakasan ko ang loob ko. Pinapangan ko ang sarili ko. Nag-concentrate ako. Inilala ko ang lahat ng pagsasanay ko. Ang itinuro sa akin ni Kuya Poncho. Ang itinuro sa akin ni Mang Doming. Yung mga nabiktima na nila. Yung mga kaawa-awang mga kabataan, dalaga, binata. At yung kamatayan ni Halina. Doon, umagos ang masaganang puting kapangyarihan. Mas marami ito at mas malakas. Sa mas madaling sabi, mas nailalabas ko na ng mas marami ang kapangyarihan ng puting diwata. At nagulat naman yung aswang nakaharap ko. Kaya nagpatuloy ako sa pagsugod sa kanya at sa pagkakataon na yun, nag-iba ang sitwasyon namin dalawa ni Marco. Ako na ang mas nakakalamang. Sinubukan niya akong kalmutin pero lahat ng mga kalmot niya nakikita ko. At sa isang maling galaw niya, napugutan ko siya ng ulo. Nakita yun ng lahat ng malalapit sa kanya. Ganon din yung dalawa niyang kapatid, pati yung nanay niya. Napasigaw silang lahat. Samantala, hindi naman yun sinayang na pagkakataon ng mga kasamahan ko. Sinugod nila ang mga aswang. Sa pagkakataon na yun, nagtagpo ang mga mata namin ni Madam Cynthia. Sumugod siya sa akin, Sir Paul, direkta, galit na galit. Ako naman, hinanda ko ang sarili ko. Sinugod ko rin siya. Nakalabas na ang itim na enerhiya niya. Nakalabas na rin ang puting enerhiya ko. Mano a mano. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Mas hayop ka! Wala kang karapatang tawagin akong hayop. Dahil mas malala ka dun. Demonyo kayong mga aswang! Demonyo kayo! Nagpalitan kami ng mga atake nung Madam Cynthia na iyon at masasabi kong matatawag ko nga siyang pinakamalakas. Pero kasabay ng palitan namin ng mga atake, may nagdatingang mga aswang, Sir Paul. Napakarami. Back up nila. Nakita kong nawalan ng pag-asa ang mga kasamahan ko. Si Mang Doming pati yung mga itim na buwan. Yung mga albularyo, sila Mang Pulito, sila Mang Wancho, lahat. Pero hindi pa huli ka ako ang lahat sa isip-isip ko. Tinawag ko sila Burikat. Pati yung mga engkantong nakuha ko. Yung mga pwede ko maging kakampi. Maya-maya, bigla pong umihip ang malamig na hangin at kasabay noon, may nagsulputa ng mga engkantong malabato. Kasabay doon, si Burikat lumabas. Boss! Amo! Master! Kanina ka pa namin hinihintay! Laban na! Nagulat ang lahat, ang mga engkanto, ang mga tao, ang mga aswang. Hindi makapaniwala. Pero yung mga aswang at tao, hindi rin makapaniwala. Si Mang Doming ay napatingin sa akin. At ako naman, tinignan ko lang siya at tumango. Parang naintindihan niya ako kasi ang inatake nila Burikat, pati ng mga engkanto, yung mga mersenaryo. Sila, Rodar, yung mga aswang. Sumigaw ako. Kakampi natin ang mga engkanto. Magpatuloy sa labanan. Walang hinto. Hanggang kamatayan.
Nagpatuloy ang labanan, Sir Paul. Si Madam Cynthia, hindi makapaniwala pero wala siyang nagawa. Nakipaglaban din siya sa akin. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hindi mo matatapos ang angkan ko! Hindi! Laban. Napakatindi ng palitan ng mga atake namin. Hindi ko na nga napapansin ng iba pa, Sir Paul. Basta ako patuloy lang, laban lang din kong laban. Dami ko nang natamong sugat. At ang dami rin natanggap sa akin ng mga atake ni Madam Cynthia. Sigurado ako, hindi pa niya natatamos sa iba. Nakikita ko ang takot sa mga sandaling iyon. Ang pangamba, lalo pa nang makita kong napatay na rin yung 2 sa mga anak niya. Siya na lang ang natitira. Lumamang kami sa pagkakataon na yun. Napakagaling ng mga aswang na mersenaryo. Pati ni Burikat. Di makapaniwala ang mga kakampi ko na tinutulungan sila ng mga engkanto. Nasa gitna kami ng labanan noon. Hingal na hingal pareho ni Madam Cynthia. Palilibutan kami ng mga aswang, engkanto, mga tao. Nagpapalitan kami ng mga atake. Nang sa isang iglap, nagulat na lang ako nang may pwersang biglang bumagsak sa itaas. Gusto kong ilagan pero hindi ko na nagawa, masyadong mabilis. Pero sigurado ako, aswang yon. Pumagitan siya sa amin ni Madam Cynthia. Sayang nga lang papatin ko na sana ito. Magigilitan ko na yung liig niya. Putol yun. Kaso bigla namang dumating yung kung sino mang yun. Napuno ng usok ang kapaligiran. Samantala nagdatingan din yung ibang mga aswang, Sir Paul. Mga nakasuot din sila ng itim. At silang tumulong sa ibang mga aswang. Pero kukunti lang sila, Sir Paul. Samantala, natigil ang labanan. Nakita ko na lang sa malayo. Buhat-buhat na ng kung sinong nakaitim na aswang na hindi ko makita ang muka. Si Madam Cynthia. Si Madam Cynthia na naghihingalo na sa dami ng pinsalang natamo niya. Hangal kayo para kalabanin niyo kami. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Napuksan niyo man ang angkan na ito. Marami pang angkan ang kabilang sa lupon ng mga aswang. Kayo lahat ay mamamatay. Sa isang iglap, Sir Paul, tumalo ng pagkataas-taas yung aswang na yung nakasuot ng itim. Hindi ko nakita ang mukha niya, hindi ko nakita ang mukha niya, hindi ko rin siya naamoy. Nakakakilabot, nakakatakot. Iba yung presensya niya kumpara kay Madam Cynthia. Samantala yung mga kasama niya, tumalon din kasama nila. Pero yung iba sa mga kalahin ni Madam Cynthia, naiwan doon. At hindi naman pinalampas ng pagkakataon. Pinagpapatay yun ng mga kasamahan namin. Walang itinira. Ni isa wala. Hinalughog pa namin ang mansyon nila Madam Cynthia at nasiguro namin na wala na talagang mga aswang doon sa loob. Samantala, may mga naligtas pa kaming mga kabataan doon sa loob, mga dalaga. At lahat ng mga namatay na mga aswang, kabilang na yung 3 sa mga anak ni Madam Cynthia, inilagay namin doon sa loob at sinunog. Yung buong mansyon ay naglihab, kasama ng mga bangkay ng mga aswang. Boss, Master, sarap makipaglaban Sa susunod ulit, tawagin mo lang kami. Ako pala. Lumingon sa akin si Burikat. Tumawa ito at nawala. Nawala din ang mga mersenaryong engkanto. Lumingon naman sa akin si Rodara. Tandaan mo, ngiyutang ka sa akin. At kasabay nun, naglaho na rin siya na parang bula. Kanor, paano ka nagkaroon ng kaibigan ng mga engkanto? Mang Domeng, kung may mga lihim ka, may lihim din ako.
Anong tinutukoy ng lalaki na yun? Yung nagligtas kay Madam Cynthia. Anong lupo ng mga aswang? Di ko rin alam. Pero mukhang yun ang mga aswang na kakalabanin natin. Sir Paul, natalo namin ang angkan ni Madam Cynthia. Hindi nga lang buo. Dahil nakatakas siya. Naligtas siya ng misteryosong aswang na iyon. At sa panahon na iyon, mga sandaling iyon, halo ang emosyon ko. May parting masaya, may parting kulang. Pero ganun pa man, ang importante, may nagawa kaming tama. Isa pa, walang namatay sa panig namin, Sir Paul. Malubang na sugatan lang, pero buhay. Natapos namin ang misyon namin, pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Abangan nyo ang mga susunod ko pang kwento. Pahinga lang saglit si Mang Kanor ng ilang mga araw, pero hayaan nyo sa susunod. Nagbabalik ako. Pero relax lang. Pahinga lang muna ang lolo ninyo, ha? Sir Paul, hanggang dito na lang muna ang inyong lingkod. Hanggang sa susunod na lang ulit, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal, hindi ako ulit mawawala ng ilang taon. Dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako muli si Mang Kanor, ang albularyong mahilig saan nga ba? Sa dalawang bundok ng kaligayahan. Kung umabot ka sa parte ng video na ito ay nagpapasalamat ako sa inyo. Isa kayong mga alamat. Kung sa mga kapansit, ang itatawag ko sa inyo ay mga, kung sa Creepy Makpansit, mga kapansit dito sa Dear Sir Paul, mga kaalamat na lang, ha? Mga kaalamat, maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Mang Kanor. Abangan daw natin siya sa mga susunod pa niyang kwento dito po sa ating channel. Yun lang muna. Muli, ako po si Paul. Pasensya kung nakikita niyo ako habang nagda-narrate ng paputol-putol. Sana po nagustuhan niyo pa rin. Guys, supportahan niyo kami yung mga horror narrators dito sa Pilipinas. Mahirap para sa amin ito. Pero ganun pa man, laban pa rin kami dahil gusto namin ang ginagawa namin at wish namin sana maayos na po ang nangyayari sa kung ano man yan sa YouTube para kahit papaano tuloy-tuloy ang kwentuhan. Yun lang guys, ako po si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Makpansit, Dear Sir Paul. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kaalamat. Sa susunod na lang po ulit na kwento.